Isang napakagandang diwata ang nagbabantay sa kagubatan ng San Ildefonso. Tagapangalaga siya ng kalikasan at namumuhay siyang payapa na kapiling ang mga hayop at puno sa kagubatan. Subalit ang puso ng diwatang ito ay nabihag nung una nitong masilayan si Dante. Nangangaso sa gubat ang binata kasama ang kaibigan ng mapadaan sila sa punong tinitirhan ng magandang diwata. Sa unang tingin pa lang ay tumibok na ang pihikang puso ng diwatang si Maria para kay Dante. Binantayan niya ang lalaki sa pangangaso nito at hinandugan pa niya ng usa at iba pang klase ng hayop upang may mahuli ito. Hindi man siya nakikita ng binata ay nababatid niyang mamahalin din siya nito kapag nagkakilala na silang dalawa. Lihim niyang sinundan ang binata nang pauwi na ito kaya naman nalaman niya ang tinitirhan nito. Simula noon ay palagi nang binibisita ni Maria ang lalaki at hinahandugan pa ng mga bulaklak at iba't ibang klase ng prutas. Gumigising sa umaga si Dante na puno ng bulaklak ang higaan niya. Inay, saan ba galing mga bulaklak na to? Tanong niya sa ina habang pinapagpag ang higaan niya. Hindi ko alam. Paano nagkaroon ng mga bulaklak sa kwarto mo? Baka ikaw lang naman ang naglagay niyan. Nagtatakang tanong ni Aling Esther. Hindi rin ito makapaniwala sa mga bulaklak na nagkalat sa kwarto ng anak niya. Linisin mo yung kalat na yan, ha? Inis na sambit pa nito. Mga talulot kasi ng iba't ibang bulaklak ang nagkalat doon. Samantala, lihim namang naiinis ang diwatang nakamasid, subalit nagsawalang kibo na lang ito at tumunghay sa binatang kanyang iniirog. Ang masilayan ito araw-araw ang nagpapaligaya sa kanya. Bukod sa pag-aalay ng mga bulaklak, ay pinapaganda rin niya ang pananim na palay at gulay ng mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Lahat ay kaya niyang ibigay para sa lalaking iniibig. Gagawin niya ang lahat upang pagsilbihan ito. Hindi lamang sa umaga dumadalaw si Maria sa tahanan ng lalaki. Maging sa gabi ay hindi na niya matiis na hindi ito puntahan. Umaawit siya gamit ang kanyang pinakamalamyos na tinig na gumigising naman sa natutulog na binata. Nais na kasing magpakita ni Maria para masimulan na nila ang kanilang wagas na pag-iibigan. Bumangon naman si Dante nang marinig ang napakalamyos nitong tinig. Dante, halika mahal ko. Lumapit ka sa akin. Sambit ng diwata. Agad namang bumangon ang binata at walang ingay na lumabas ng bahay. Nakita nito ang nagniningning na dalagang nakatayo sa hindi kalayuan. Kumikinang ang puting damit nito habang tinatangay ng hangin ang itim at napakahaba nitong buhok. Napakaputi ng kutis nito na maihahalin tulad niya sa nyebe. Habang may mapupulang mga labi at dilaw na mga mata. Ang bawat pagtitig nito ay nagbibigay sa binata ng kakaibang pakiramdam. Napakaganda mo naman. Bulalas ni Dante habang nakatitig sa mga mata ng diwata. Lumapit ka sa akin, mahal ko. Sambit ni Maria at hindi naman siya nabigo. Marahang lumapit si Dante sa diwata at hinaplos ang pisngi nito. Napapikit naman ang diwata para namnamin ang init ng palad ni Dante na humahaplos sa kanyang pisngi. Sumama ka sa akin, mahal. Ipapasyal kita sa aking mundo. Bulalas nito at nang maglakad ito palayo ay kusang sumunod ang mga paa ng lalaki. Nang hawakan ng diwata ang kamay niya ay tila siya ay lumulutang sa alapaap hanggang napagtanto niya lumulutang nga siya sa hangin. Dinala siya ng diwata sa gubat hanggang sa pumasok sila sa loob ng isang malaki at mataas na puno. Namangha siya sa ganda ng paligid. Mistula siyang nasa isang paraiso nang bumungad sa kanya ang napakaraming bulaklak. Iba't ibang klase ang mga ito. May mga naglili parang paro-paro,
na iba't iba ang kulay. Ang tubig sa ilog ay tila isang kristal sa kanyang paningin. Ito ang aking paraiso. Napakapayapa, maganda at tahimik. Wika ng diwata habang ipinapakita ang kagandahan ng buong lugar. Parang ikaw, napakaganda mo at bagay ka sa malaparaisong lugar na to. Sambit ng binata at marahang hinawakan ang kamay ni Maria. Tinawag mo akong mahal, pero maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong pa ni Dante at ikinangiti naman ng diwata. Ako si Maria, ang bantay ng kagubatang ito. Matagal na kitang nais makasama, Dante. Ngayon kasama na kita, ay ipinapangako kong mamahalin kita habang buhay. Madamdaming sambit nito na yumakap pa sa binata. Nanatili siya doon sa mundo ni Maria at hindi niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Sa kanilang mundo naman ay hindi na mapakali ang mga magulang niya na labis na ang pag-aalala. Hindi kasi nagigising sa mahimbing na pagkakatulog itong si Dante. Dinala nila sa ospital ang binata pero wala naman silang makitang sakit nito. 3 araw na po, pero hindi pa nagigising ang aking anak. Paanong wala kayong makitang kakaiba sa kanya? Hindi mapigilang bulyaw ni Aling Esther sa doktor na tumitingin dito. Wala rin naman siyang nakuhang matinong sagot. Wala siyang magawa kung hindi ang iuwi na lamang sa bahay nila ang katawan ni Dante dahil parang mas lalong lumalala ang lagay nito sa ospital. Hindi na napigilan pa ni Aling Esther ang mapaluha habang nakatunghay sa anak. Kaisa-isa niya itong anak kaya hindi niya kakayanin kung may mangyari ditong hindi maganda. Nasa ganoon siyang tagpo nang marinig ang pagtawag mula sa labas ng kanilang bahay. Lumabas siya ng bahay at nakita niya ang dalaga at isang matandang lalaki. Norma, ikaw pala. Tukoy niya sa nobya ng kanyang anak. Katulad niya ay halos hindi rin ito makatulog sa labis na pag-aalala sa kalagayan ni Dante. May kasama po akong makakatulong sa atin. Sambit ng dalaga. Doon lang napansin ni Aling Esther ang matandang kasama nito. Nabanggit ni Norma ang nangyaring kakaiba sa inyong anak. Hindi doktor ang kailangan ninyo dahil wala namang sakit si Dante. Sambit ng matandang albularyo na nagpakilalang si Tata Emong. Isa itong mahusay na albularyo at may kakayahan itong malaman kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Sinamahan nila ito sa kwarto ng kanyang anak. Sa bungad pa lamang ay agad nang natigilan ang albularyo. May kakaibang kapangyarihang lumukob sa iyong anak. Sambit nito bago marahang naglakad palapit kay Dante. Hinawakan nito ang palad ng binata at mariing ipinikit ang mga mata. Masama ito. Nasa ibang dimensyon ang kaluluwa ng inyong anak. Mabilis nitong inilabas ang mga gamit, humingi ng isang mangkok na tubig at nagsindi ng kandila. Dinasalan iyon bago ipinatak ang luha sa tubig. Namuo ang mga patak ng kandila hanggang sa makabuo ng isang imahe ng isang nilalang. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng isang diwata. Isang mahika ang umalipin sa kanyang isipan. Bulalas ng albularyo. Bakit naman ho gagawin iyan ng diwata? Nababahalang tanong ng ina ni Dante. Kahit si Norma ay kinakabahan sa sinabi ng matandang albularyo. Isa lang ang nakikita kong dahilan. Nagkagusto ang diwatang ito sa inyong anak. Sambit ng albularyo. Naalala naman ni Aling Esther ang mga kakaibang nangyayari noong nagdaang mga araw. Ang mga bulaklak na natatagpuan nila sa kwarto ng kanyang anak, pati na rin ang madalas na pagkakatulala nito. Ikinuwento niya lahat iyon sa albularyo, kaya naman agad itong nagsagawa ng ritual upang makausap ang diwata. Naiiyak namang nagyakapan sila Norma at Aling Esther habang nakatingin sa natutulog na si Dante.
Bawiin po ninyo si Dante. Para nyo na pong awa. Luha ang sambit ni Norma. Matagal na silang magkasintahan ng lalaki at nagbabalak ng magpakasal. Kung normal na tao lamang sana ang umagaw sa kanyang nobyo ay kaya niya itong labanan. Subalit anong magagawa niya para labanan ang makapangyarihang diwata? Ikaw na diwatang kumuha sa kaluluwa ni Dante. Pumarito ka at kausapin mo ako. Sambit ng matandang albularyo. May kung anong mga dahon itong inihampas sa nakahigang si Dante. Agad naman itong nagmulat ng mga mata at tumitig kay Tata Emong. Akmang lalapitan ito ng dalawang babae pero agad silang pinigilan ng matanda. Wag, hindi si Dante yan. Bulalas ng albularyo. Huwag kang makialam, tanda. Sambit ni Dante pero iba na ang boses. Ibalik mo si Dante dahil hindi kayo magkauri. Hindi siya para sa'yo. Giit ni Tata Emong pero nanlisik lamang ang mga mata ni Dante. Nagmamahalan kami. Sumama siya ng kusa sa aking mundo. Galit na sigaw ng diwatang sumapi kay Dante. Napailing na lamang ang matandang lalaki. Huwag mong lokohin ang iyong sarili. Isinailalim mo lang siya sa isang mahika, kaya naidala mo siya sa iyong mundo. Alam kong alam mo na sa huli ay si Dante pa rin ang magpapasya kung sasama siya sa iyo o hindi. Mariing sambit ng albularyo. Lalong naging mabagsik ang mukha ni Dante. Naging bayolente ito, kaya naman isang garapon ang dinampot ni Tata Emong at binuksan iyon. Dumakot siya ng asin na inurasyonan at isinaboy kay Dante. Agad naman itong napahiga at nawalan muli ng malay. Tata Emong, anong nangyari? Tanong ni Norma habang dinadaluhan si Dante. Huwag kang mag-alala, Norma. Nakasalalay kay Dante ang pagpapasya kung kailangan niyang makawala sa mahikang bumabalot sa isipan niya. Tugon ng albularyo. Napaiyak naman si Esther dahil sa pag-aalala. Akala ko ba'y mabait ang mga diwata na nangangalaga ng kalikasan? Pero bakit nagkaganito? Umiiyak ito sa gilid ng kama at hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Kinari ang diwatang nagkagusto sa iyong anak. Sila ang mga diwatang kapag umibig sa tao, ay wagas at gagawin nila ang lahat upang mahalin sila pabalik. Pinagsisilbihan nila ng buong puso ang kanilang natitipuhan. Pero kapag sila ay nabigo, Natahimik ang albularyo habang napapailing. Nagtaka naman ang dalawang babae sa nais sabihin ng matanda. Ano po ang mangyayari kapag sila ay nabigo? Tanong ni Norma at ikinuwento naman ng albularyo ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga kinari ay nagiging isang mandurugo kapag sila ay nabigo sa pag-ibig. Kaya naman ginagawa nila ang lahat para ibigin sila pabalik. Subalit nasa tao pa rin ang pagpapasya kung papayag siyang manirahan sa mundo ng mga engkanto. Hindi nila pwedeng pilitin ang isang tao kapag nagpasya na ito, kaya wala silang dapat ipag-alala. Kapag ang kinari ay naging isang mandurugo, ay hindi na ito nagpapasakop pa sa mga diwata, sapagkat ito ay sinusumpa na maging isang aswang. Paano naman po kapag nagpasya si Dante na sumama sa diwata? Tanong ni Norma na hindi maitago ang labis na takot at pag-aalala para sa kanyang nobyo. kaya dapat na makawala si Dante sa mahikang lumukob sa kanya. Kailangan niyang makabalik sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Mariing tugon ng matandang albularyo. Samantala, sa mahiwagang kaharian ng diwata ay matatagpuan si Dante na nakatanaw sa malakristal na tubig.
Nagniningning kasi ito sa sobrang kalinawan ng tubig nito. Iba't iba ang kulay ng mga isdang naglalanguyan dito. Napakapayapa at napakaganda pero hindi maipaliwanag ni Dante kung bakit tila may puwang sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang lungkot na kanyang nararamdaman. Dante, mahal ko, bakit tila malungkot ka? Tanong ni Maria sa lalaki. Pinilit ni Dante na ngumiti dahil ayaw niyang malungkot ang diwata. Napakaganda nito at nakakaakit ang karektan pero parang may kulang sa kanyang puso at hindi niya yun maunawaan. Marami akong dalang prutas na pwede nating pagsaluhan. Kumain ka, mahal ko. Sambit nito kaya pinilit niyang maging masigla. Kumain siya ng mga prutas na dala nito. Matatamis lahat iyon at napakasarap. May inihain muli itong itim na prutas at hindi niya yun mawari kung anong prutas ba yun. Ito ang pinakamasarap sa lahat, Dante. Kapag kumain ka nito, ay habang buhay na tayo magkakasama sa paraisong ito. Wika ng diwata. Inilapit ng diwata ang prutas sa kanyang bibig. Gusto niyang kainin iyon pero tila may pumipigil sa kanya. Gusto ng kanyang isipan pero ayaw ng kanyang puso na kainin ito. Sige na, Dante. Kainin mo na. Sambit nito. Kakagatin na niya iyon nang makarinig siya ng kakaibang tinig. Mga mahihinang tinig at para bang kinakausap siya. Sa kabilang dako naman ng mundo ay isang orasyon ang isinagawa ni Tata Emong. Isang piraso ng damit ni Dante ang sinunog nito at ang abo ay dinasalan ng mga orasyon. Hinihipan niya ang abo papunta sa mukha ni Dante. At nang magtagumpay siyang makapasok sa isipan nito, ay doon nila kinausap ang lalaki. Dante, bumalik ka na sa katawan mo. Nag-aalala na ako sa iyo, anak. Sambit ni Aling Esther habang umiiyak. Dante, nangako ka sa akin tayong dalawa lang hanggang pagtanda. Umiiyak na bulalas din ni Norma. Lahat ng iyon ay naririnig ni Dante mula sa mundo ng diwatang kumuha sa kanya. Agad siyang napatras at tinabig ang hawak nitong itim na prutas. Anong ginagawa mo sa akin? Ibalik mo ko sa mundo ko. Singhal ni Dante. Bumalatay ang sakit sa mukha ng magandang diwata, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Nililin lang siya ng kanyang isip tuwing nakikita niya ang diwatang ito. Dante, tignan mo ko. Hindi ba't napakaganda ko? Sa piling ko ay hindi ka masasaktan. Magsasama tayo dito sa paraisong ito habang panahon. Giit ni Maria pero umiling lamang si Dante. May iba na akong mahal. Gusto ko nang umuwi. Agad namang napailing ang diwata at nabitawan ang hawak na itim na prutas. Huwag mong sabihin iyan. Akin ka lang, Dante. Sigaw ng diwata sa galit na boses. Hindi siya papayag na mabigo sa pag-ibig dahil ayaw niyang taglayin ang sumpa. Hindi tayo magkauri. Hindi kita mahal. Giit din ng binata. Agad na pinulot ni Maria ang itim na prutas at mabilis na lumapit kay Dante. Pilit nitong isinubo ang mga ito sa binata pero mariing tinikom ni Dante ang mga bibig. Ayaw niyang manatili sa mundong iyon dahil hindi niya kayang iwan na nag-iisa ang kanyang ina. Hindi rin niya kayang iwan si Norma dahil mahal na mahal niya ito. Si Norma lang ang gusto niyang makasama habang buhay. Maria, tumanggi na ang lalaking yan at nais nang makauwi sa kanilang tahanan. Alam mo kung ano ang patakaran ng mga diwata. Sambit ng isang napakamalamyos na tinig ng babae. Hindi! Sigaw ni Maria nang magsimulang gumuho ang malaparaisong lugar na yon. Tumakbo naman si Dante para tumakas palayo roon. Kailangan niyang makaalis bago tuluyang gumuho ang buong lugar. Mas lalong yumanig ang paligid at nawalan siya ng balanse. Nahulog siya sa ilog at bumulusok pa ilalim.
Pilit niyang kinampay ang mga kamay para umahon. Pag-ahon niya ay hinabol niya ang kanyang paghinga. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanyang mukha ang dalawang babaeng pinakamalaga sa buhay niya, ang kanyang ina at nobya. Wala na rin siya sa ilog at mahiwagang mundong iyon. Nakahiga siya sa kanyang kama at sa gilid niya ay isang matandang lalaki na malawak ang pagkakangiti. Tagumpay tayong mabawi si Dante. Ngayon naman ay kailangan nating siguraduhin na ligtas kayo sa anumang uri ng elemento. Gagawa ako ng proteksyon para sa inyong lahat. Mahirap na kalaban ang mandurugo. Sambit ni Tata Emong. Ang mandurugo ay isang uri ng aswang na bumibiktima ng mga lalaki. Hinihigop ng lakas ng mga ito bago sa idin ang kanilang dugo. Sila ang mga dating kinari na nabigo sa pag-ibig nila sa tao at sila ay sinumpang maging aswang. Dahil sa proteksyong ginawa ni Tata Emong ay hindi makalapit sa kanila si Maria. Nais nitong maghiganti dahil gumuho na ang kanyang paraiso. Itinakwil na siya ng mga diwata at naisumpang maging isang mandurugo. Hindi siya papayag na maging masaya ang taong nanakit sa kanya habang siya ay miserable, kaya naman gusto niyang maghigante. Nais niyang parusahan din ang dalawa. Naroon siya nang kinasal sila Dante at Norma. Nag-aabang siya ng pagkakataong makapaghiganti, subalit hindi niya malapitan ang mga ito. Nagpatuloy sa pambibiktima si Maria pero hindi niya pa rin nalulubayan ang mag-asawa hanggang sa mabuntis na ang babae. Isang plano ang naisip niya upang parusahan ang mga ito. Nang manganak si Norma ay muli niyang binisita ang mag-asawa. Hindi man siya tuluyang makalapit sa mga ito ay sapat naman na upang makita siya ni Dante. Mukha na siyang ordinaryong tao sa umaga at halimaw naman sa gabi. Pero alam niyang namumukhaan pa rin siya ng lalaki. Maria? Bulalas ni Dante bago itinago sa kanyang likuran si Norma na buhat-buhat ang kanilang anak. Para bang pinoprotektahan nito ang kanyang mag-ina, kaya labis siyang nasaktan. Mas lalong tumindi ang galit na nararamdaman niya, kaya naman tumalim ang kanyang mga mata. Hindi ako papayag na miserable ang kalagayan ko habang kayo ay masaya. Singhal ni Maria. Sinubukan niyang lumapit pero may hindi nakikitang harang na nakapalibot sa mga ito. Maria, wala akong kasalanan sa iyo. Alam mong hindi kita minahal dahil bago pa man kita makilala ay may nobya na ako. Giit ni Dante pero hindi nakinig ang babae. Hindi man siya diwata pero ang salita niya ay mabagsik pa rin. Tinitigan niya ang sanggol na tinatago ng lalaki sa kanyang likuran. Nakikita pa rin niya ang ilang bahagi nito. Isinusumpa ko, ang sanggol na yan ay magtataglay ng kapareho kong kapalaran. Ang anak ninyo ang sasalo sa lahat ng aking puot. Sigaw ni Maria habang dinuduro ang sanggol. Kumulog ng malakas at kumidlat bago bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na tumakbo papasok ng bahay ang mag-asawa, habang si Maria ay nandoon at ninanamnam ang patak ng ulan na siyang saksi sa binitawan niyang sumpa. Sa loob ng bahay ay labis naman ang pag-aalala ng mag-asawa habang nakatitig sa kanilang sanggol. Ang sanggol na ito ay pinangalanan nilang Danica. Nag-aalala sila dahil baka matupad sa kanilang anak ang sumpa ng mandurugo. Dante, paano kapag magkatotoo ang sumpa ni Maria sa ating anak? Nababahalang tanong ni Norma. Bukas na bukas, pupuntahan natin si Tata Emong para makahingi ng tulong. Matulog ka na at babantayan ko kayo ng ating anak. Sambit ni Dante. Hindi niya magawang makatulog dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang sanggol. Hindi malinaw ang sumpa ni Maria kaya hindi niya alam kung anong klaseng sumpa ito. Kinabukasan ay mabilis silang nagtungo sa bahay ni Tata Emong upang isangguni ang sumpa
ng aswang sa kanilang anak. Pero nadatnan nila ang maraming tao na nagkakagulo doon. Natagpuan kasing patay sa higaan ang matanda. Tuyot na tuyot ang balat nito at nagmistulang kahoy. Kakaiba ang nangyari sa katawan nito at hindi na nila malaman kung ano ang kinamatay. Samantala, sa hindi kalayuan ay nakatanaw naman si Maria. Malawak ang pagkakangisi nito dahil napatay na niya ang matandang albularyo na siyang tinik sa buhay niya. Hindi siya makakapayag na muli itong makialam sa mga plano niya. Ang mag-asawa naman ay patuloy na natatakot sa maaaring kahahantungan ng kanilang anak. Si Aling Esther naman ng gabing iyon ay kasalukuyang nasa labas ng bahay. Galing kasi ito sa kumari niya para manghilot at ginabi na sa daan. Masukal pa naman ang daan at malayo sa mga bahay. Habang naglalakad ay ramdam niya ang nilalang na sumusunod sa kanyang likuran. Binilisan niya ang paglalakad pero mas mabilis ang nilalang na sumusunod sa kanya. Iglap lang ay nasa harap na niya ito. Nakakatakot ang anyo ng nilalang. Mistula itong isang demonyo. Napasigaw sa takot si Aling Esther at akmang tatakbo pero mabilis siyang nahawakan ng halimaw. Nagpumiglas ang matanda pero mahigpit ang pagkakakapit ng halimaw. Pumulupot ang kamay nito sa katawan niya kaya hindi na siya makagalaw. Napasigaw siya sa sakit nang unti-unting tumusok ang matutulis nitong dila sa kanyang leeg. Sinipsip nito ang dugo niya kasama na ang buong lakas hanggang sa tuluyang masaid. Nang binitawan ng halimaw ang katawan ni Aling Esther ay natuyot na ito katulad na nangyari sa katawan ni Tata Emong. Hindi nila alam na sa kamatayan ng matandang albularyo ay humina na rin ang depensa nila laban sa mandurugo. Kinabukasan ay humahagos na nagsisisigaw ang isa sa mga kapitbahay sa labas ng tahanan nila Dante. Bakas sa mukha nito ang takot at pag-aalala habang tinatawag si Dante. Dante! Dante, ang inay mo! Sigaw nito kaya napatakbo palabas ng bahay si Dante. Umaga na kasi nang mapansin niyang wala ang ina sa bahay nila. Buong akala niya ay nasa bakuran lang ito at nagwawalis. Labis ang pagkabog ng dibdib niya sa nakikitang pagkabahala sa mukha ng lalaking tumatawag sa kanya. Bakit ho? Anong nangyari kay inay? Tanong niya rito nang makalapit siya. Alanganin naman itong sumagot at nang hindi na ito alam ang sasabihin ay hinila na lang siya nito sa kanyang braso at hinatak paalis. Halika, puntahan na lang natin. Sambit nito. Agad siyang sumunod sa lalaki nang tumakbo na ito palayo. Napunta sila sa daanan kung saan malayo sa kabahayan. Mga puno at ligaw na halaman ang naroon. Doon ay bumungad sa kanya ang natutuyot na bangkay ni Aling Esther. Halos mangulubot ang naninigas nitong balat. Katulad ng nangyari kay Tata Emong, ang itsura ng bangkay nito. Nakahiga ito sa gilid ng daan at bakas pa na nakadilat nitong mga mata ang labis na paghihirap na dinanas nito sa kamay ng salarin. Napabunghalit ng iyak naman si Dante sa nakitang kalunos-lunos na itsura ng bangkay ng kanyang ina. Agad niya itong niyakap ng mahigpit habang hindi maawat sa pagtulo ang mga luha. Bago mamatay si Tata Emong ay sinabi nito kung papaano mambiktima ang mga mandurugo. Nagiging tuyot ang bangkay ng mga biktima nila kaya naman alam niyang si Maria ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Umusbong ang labis na galit sa puso niya dahil sa ginawa ng aswang. Nangako siya sa sariling pagbabayarin ito. Habang nakaburol si Aling Esther ay hinahasa naman ni Dante ang kanyang itak. Naghahanda siyang makipagtuos sa mandurugo dahil hindi siya papayag na hindi maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Isa pa, baka anumang oras ay isunod nito si Norma at ang kanilang nag-iisang anak. Hindi siya makapapayag na mangyari iyon. Magdadaan muna ang aswang sa ibabaw ng kanyang bangkay.
Paalis na siya ng bahay para puntahan si Maria nang yakapin siya ni Norma. Umiiyak ang babae habang nagmamakaawa sa kanya na wag nang ituloy pa ang kanyang binabalak. Huwag mo nang ituloy ang balak mo. Wala kang laban sa mandurugo. Luha ang sambit ng kanyang asawa habang mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang labis na takot nito. Kahit ang mga nakikipaglamay ay tinutulan din ang nais ni Dante. Pero kung hindi ko siya lalabanan, baka isa-isahin niya tayo. Paano kung ikaw? Paano kung ikaw ang isunod niya? Paano kung ang ating anak pa? Giit ni Dante sa asawa. Paano kami ng anak mo kung mapapahamak ka? Alam mo kung nabubuhay si Inay Esther, ay pipigilan ka rin niya sa balak mo. Huwag mo nang ipahamak ang sarili mo dahil kailangan ka namin ng anak mo. Bumunghalit ng iyak ang babae. Kaya naman walang nagawa si Dante kung hindi ang aluin ito. Sa tuwing umiiyak ang asawa ay lumalambot ang puso niya. Siya nga naman, Dante. Dumito ka na lang sa bahay at hayaan mong ang mga barangay tanod na ang maghanap sa aswang na yan. Giit ng isang matanda na nakikinig sa usapan nila. Nagroronda gabi-gabi ang mga barangay tanod para hulihin at patayin ang aswang. Pero ilang gabi nang hindi nagpapakita si Maria. Minabuti na lamang ni Dante na manatili sa bahay dahil kawawa nga naman ang kanyang mag-ina kapag napahamak siya. Wala nang magtatanggol sa mga ito. Pagkatapos ng libing ni Aling Esther ay nagpasya ang mag-asawa na lumayo sa lugar na iyon at manirahan sa syudad. Umaasa silang sa kanilang paglayo ay hindi na sila masusundan pa ni Maria. Tumira sila sa lungsod ng Maynila habang pinakikiramdaman ang kanilang anak. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan nila ang sumpa ni Maria sa kanilang anak. Sa paglipas ng mga araw ay wala naman silang napansing kakaiba sa sanggol. Hanggang lumipas ang buwan at mga taon ay tuluyan na nilang ibinaon sa limot ang nangyari sa San Ildefonso. Hindi na rin kasi nagpapakita si Maria sa kanila. Wala rin kakaibang nangyari sa anak nilang si Danica, kaya akala nila ay hindi tumalab ang sumpa nito. Hanggang sa naging dalagitan na si Danica, lumaki itong magandang babae, masayahin at maraming kaibigan. Sa murang edad ay naging ligawin na ito, subalit hindi pa niya iniisip ang pakikipagnobyo. Gusto niyang makatapos sa pag-aaral at maipagmalaki ng mga magulang niya. Si Alex ang masugid niyang manliligaw. Mabait ang lalaki at kung magnunobyo siya ay ito ang pipiliin niya. Naging magkaibigan na lang sila ng binatilyo dahil ang sabi ni Danica ay mga bata pa sila. 16 anyos pa lamang si Danica at mahigpit ang bili ni Dante na wag muna siyang makikipagnobyo at sinusunod naman niya ang kagustuhan ng ama. Minsan siyang inihatid ni Alex sa bahay nila mula sa eskwela. Naglakad ito papunta sa sakayan ng jeep nang makasalubong nito ang isang magandang babae. Nakakaakit ang itsura nito, parang may kakaiba sa mga mata nito. Nakakahipnotismo at hindi niya magawang ibaling ang paningin sa iba. Sumunod ka sa akin. Sambit ng babae at tila tuod siyang naglakad para sundan ito. Pumasok sila sa isang maliit na eskinita hanggang sa mapunta sila sa pinakadulong bahagi nito. Nang tumingin muli sa kanya ang babae ay doon ay tila natauhan si Alex. Hindi niya alam kung papaano siya nakarating sa lugar na yon. Anong nangyari? Bakit nandito ako? Naguguluhang tanong ng binatilyo. Ngumiti naman ang babae bago marahang lumapit sa kanya. Napakaganda nito pero may kakaiba sa babae na hindi niya maipaliwanag. Narito ka kasi kailangan kita. Kailangan ko ay yung lakas upang manatili akong maganda at bata. Bulong ng babae. Malapit sa kanyang tenga. Lumabas ang mahaba at matulis nitong dila na humagod sa leeg ni Alex. Agad namang napaatras ang binatilyo habang nanlalaki ang mga matang bumaling sa babae. Unti-unting nawala ang kagandahan nito
at napalitan ng nakakatakot na itsura. Naging kulubot ang balat at may napakahabang buhok. Kumikiwal pa ang matulis nitong dila habang nakatitig sa kanya ang nanlilisik nitong mga mata. Ah, halimaw! Sigaw niya bago akmang tatakbo, pero pumulupot sa leeg niya ang mahabang dila ng halimaw. Mistula itong isang madulas na taling nakapulupot sa kanyang leeg. Mahigpit ang pagkakapulupot nito at hindi na siya makahinga. Pinilit niyang baklasin ang dila sa kanyang leeg, pero lalo lamang itong humihigpit. Ang dulo naman ng dila nito ay tumusok sa leeg niya. Sinipsip ng halimaw ang dugo na tumagas doon. Hindi ito tumigil hanggang maubos ang dugo, pati na ang lakas ng kanyang biktima. Nang masaid na ng halimaw ang lahat ng lakas at dugo, ay binitawan na niya ang katawan nitong natutuyot na. Bumalik sa pagiging maganda ang itsura ng aswang, habang ang kanyang kutis ay mas lalong kuminis. Una't huling babaeng biktima nito ay si Aling Esther. Ang mga sumunod ay puro mga kabataang lalaki upang higupin ang kanilang lakas. Iba ang hatid ng dugo ng mga lalaki sa kanyang katawan. Mas nagiging malakas siya at mas lalong gumaganda ang kanyang itsura. Sa ngayon ay puro kalalakihang malapit kay Danica ang binibiktima niya. Lumaking maganda ang batang isinumpa niya, kaya naman hindi siya papayag na maging masaya ito. Gagawin niyang miserable ang buhay ni Danica dahil ito ang kabayaran ni Dante sa hindi pagpili sa kanya. Kinabukasan ay pinagpiestahan ng mga nagmimiron ang bangkay na natagpuan sa isang iskinita na bihira ng daanan ng tao. Nakita ng mga batang basurero ang bangkay at agad na ipinagbigay alam sa mga taong malapit doon. Nakatawag naman ang mga ito sa otoridad. Nakilala ang bangkay na si Alexander Robles. Hindi lang doon natapos ang mga nangyayaring patayan dahil may mga iilang kalalakihan pa ang sumunod na namatay at pawang mga kaklase at kaibigan ni Danica. Siya pa ang nagkataong huling nakakasama ng mga ito bago mamamatay, kaya naman nilayuan siya ng mga kaibigan. Kahit napatunayan na siya ay inosente, nilalayuan pa rin siya ng mga tao at tinatawag siyang kriminal at kung minsan ay freak o kaya naman ay mangkukulam. Kakaiba kasi ang mga naging kamatayan nila. Natuyot ang balat at natuyuan ng dugo sa katawan na dahilan upang matakot ang mga tao. Simula ng araw na iyon ay nagbago ang kanyang buhay. Naging malungkutin siya at palaging nag-iisa dahil wala nang gustong makipagkaibigan sa kanya. Hindi naman mapalagay sina Norma at Dante sa mga nangyayaring patayan. Sa uri ng pagpatay ay natitiyak nilang nasundan na sila ni Maria. Ang kinakatakot nila ay ang madamay si Danica. Hindi na sila nabiyayaan ng ibang anak maliban kay Danica. Kaya naman labis ang pag-iingat nila dito. Muli ay nag-impake silang mag-anak upang makalayo sa bagsik ng mandurugo. Hindi man maunawaan ni Danica ang paglipat nila ng bahay ay mas makakabuti naman iyon sa kanya. Hindi na kasi siya masaya sa eskwelahan nila kaya gusto niya ng bagong lugar na walang nakakakilala sa kanya. Doon ay umaasa siyang makakapagbagong buhay. Lumipat ang buong mag-anak sa Bulacan upang doon magsimula ng panibagong buhay. Naibenta nila ang kanilang bahay at nakabili ng bago sa probinsya. Hindi sila nahirapang makisama sa mga kapitbahay dahil mababait naman ang mga ito. Maayos ring nakalipat ng eskwelahan si Danica at sobrang saya niya. Hindi na siya kukutsain pa ng mga kaklase dahil hindi naman alam ng mga ito ang naging buhay niya sa dati niyang eskwelahan. Ang hindi lang maunawaan ni Danica ay ang mahigpit na bilin ng mga magulang sa kanya. Anak, huwag kang masyadong makikipagkaibigan ha. Umiwas ka sa mga klase mo, lalo na sa mga lalaki. Mariing bilin ni Dante sa kanyang anak. Dati naman ay hindi ganoon kahigpit ang kanyang ama, kaya labis siyang nagtataka. Po,
Bakit naman po, itay? Akala ko pa naman magkakaroon ulit ako ng maraming kaibigan dito. Malungkot na sambit ni Danica habang nakatingin sa kanyang ama. Makinig ka na lamang sa itay mo, anak. Mas mabuti na ang maging maingat. Dahil hindi mo kakilala ang mga taong makakasalamuha mo. Giit naman ni Norma. Masakit rin sa ginang na paghigpitan ng ganoon ang anak, pero natatakot silang baka mangyari ulit ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kaibigan ni Danica. Mukhang mga lalaking napapaugnay kasi dito ang pinupunteriya ng mandurugo. Wala namang magawa si Danica kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Sa eskwelahan ay pinagkamalan siyang suplada ng mga kaklase. May mga nagsisimula ng mainis sa kanya dahil sa pag-iiwas niya sa mga ito. Akala niya ay magiging masaya na siya sa paglipat nila, pero parang nauulit lang ang pangyayari sa dati niyang eskwelahan. Mag-isa pa rin siya at kinaiinisan. Pero nagbago ang lahat ng isang araw ay may lumapit sa kanyang estudyante rin doon mismo. Napakaganda nito at ang kinis ng balat. Para itong isang diyosa na bumaba sa lupa. Bakit ka nag-iisa? Totoo ba na suplada ka tulad ng usap-usapan dito? Tanong ng babae. Iiwan sana niya ito pero nahawakan ng babae ang balikat niya para pigilin siya sa pag-alis. Siya nga pala, ako si Maria. Hindi masamang magkipagkaibigan sa loob ng eskwelahan. Sambit nito bago ngumiti. Hindi maunawaan ni Danica pero may kakaibang kutob siya sa babae na hindi niya maunawaan. Pero nang mapatitig siya sa mga mata nito ay kusa nang ngumiti ang kanyang mga labi. Tila may hypnotismo ang mga mata ng babae na hindi pwedeng baliwalain. Nagsimula doon ang pagiging magkaibigan nila. Inilihim niya sa kanyang mga magulang ang pagkakaroon ng kaibigan dahil ayaw niyang magalit ang mga ito sa kanya. Kahit may pagkamisteryosa si Maria ay naging malapit sila sa isa't isa. Mas naging madali rin kay Danica na pakisamahan ang kaklase niya. Kahit papaano ay naging malapit na rin siya sa mga ito. Lumipas muli ang mga taon na hindi nagparamdam ang mandurugo. Kaya buong akala ng mag-asawang si Dante at Norma ay hindi sila nasundan ni Maria. Nagiging panatag na sila at hinahayaan na rin ang kanilang anak na makipagkaibigan sa iba. Ayaw naman ni Norma na ikulong ang anak at maging malungkot buong buhay nito. Nais niyang ibigay lahat para sa kaisa-isang anak. Kaya naman ipinaghandaan nila ang kaarawan ni Danica. Ito ay ang 18 kaarawan nito. Kaya espesyal na araw para sa kanila. Dalaga na ang kanilang anak at hindi na nila ito maaaring itago habang buhay. Naghanda sila ng isang salo-salo at inimbitahan ang mga malalapit na kaibigan ni Danica. Sa salo-salong iyon ay nakilala nila ang kaibigan ng kanilang anak. Nang makaharap nila ang kaibigan nitong si Maria ay may kabang bumundol sa dibdib ng mag-asawa. Kamukha kasi ito ni Maria na umibig kay Dante noon. Ang Mariang mandurugo na patuloy nilang tinatakasan pero mas bata ang itsura nito. Kung iisipin, sanay kasintanda na rin nila ng mag-asawa ang itsura nito dahil hindi na ito isang diwata. Pero mas lalo itong bumata kumpara ng huli nilang makita. Gustuhin man nilang paalisin ang babae pero wala naman silang pruweba kung ang Maria na kaibigan ng anak nila ay ang kaparehong Maria na gumugulo sa kanilang buhay. Hinayaan na lang ng mag-asawa ang babae pero minatyagan nila ang bawat galaw nito. Nang malingat si Norma para pumunta sa kusina ay sinundan ito ni Maria. O iha, bakit nandito ka? Nagsasayawan na doon. Hindi ka ba makikisalo? Tanong ni Norma dito. Iba ang pakiramdam niya sa babae pero ayaw naman niyang mapahiya ang anak sa mga kaibigan nito kung papaalisin niya si Maria. Panahon na, Norma.
Sambit nito sa malamyos na boses bago ngumisi na tila ba ng iinis. Maria? Bulalas ng ginang at nabitawan pa ang hawak na tray ng mga pagkain. Mas lalo akong gumanda at bumata, hindi ba? Kaya hindi niyo ako nakilala. Natatawang sambit ng babae. Humahangos naman na pumasok sa kusina si Dante dahil narinig niya ang ingay ng tray na nabitawan ng kanyang asawa. Ngayon na ang katuparan ng sumpa at hindi na ako makapaghintay na masaksihan ito. Sambit pa ni Maria. Nanginginig ang buong katawan ni Norma habang nakatitig sa babae. Agad namang hinila ni Dante si Maria palayo sa asawa. Maria, para mo ng awa. Tigilan mo ng pamilya ko. Mariing sambit ni Dante habang kinakaladkad palabas ng bahay ang babae. Nasa hardin ang ibang kabataan dahil doon idinaos ang kaarawan ni Danica. Katulad ng sinabi ko noon, hindi lang ako ang dapat na magdusa. Tugon ni Maria. Hindi naman ito nanlaban o nagpumiglas dahil ayaw niyang masira ang gabing iyon. Ang gabi kung saan magaganap ang matagal niyang pinakahihintay. Paglabas nila ng bahay ay bumungad ang mga kabataang nagsasayaw at ang ilan sa mga ito ay napalingon sa kanila. Bahagya niyang itinulak palabas si Maria pero sadyang nais kumuha ng atensyon ang babae. Kaya sinadya nitong mapaupo para magmukhang tinulak siya ng ama ni Danica. Nagulat ang ibang naroon at nalipat ang buong pansin sa kanila. Tapos na ang party. Magsiuwi na kayo. Sigaw ni Dante sa mga naroon na agad naman nagtaka. Gulat na napatingin naman si Danica sa ama. Tatanungin niya sana ito kung ano ang nangyari nang may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Nag-iinit ang katawan niya, parang may apoy sa kaloob-looban niya dahil nag-iinit rin ang kanyang sikmura. Nanunuyo ang lalamunan niya sa labis na pagkauhaw. Mabilis niyang dinampot ang juice na nakalapag sa mesa at agad niya yung ininom. Samantala, napangiti naman si Maria habang nakatingin kay Danica na ngayon ay balisa na sa nangyayaring kakaiba sa katawan nito. Nang hindi pa makontento sa isang baso, ay kinuha pa niya ang isa pang baso at mabilis na nilagok. Hindi mapawi ang pagkauhaw niya at nag-iinit pa rin ang buo niyang katawan. Danica, anong nangyayari sa'yo? Kunot noong tanong ng kaibigan nito at akmang hahawakan siya pero agad niya itong itinulak bago muling dumampot ng baso na may lamang juice at inisang lagok lamang yun. Hayok na hayok siya sa tubig pero kahit anong inom niya ay hindi ito mapawi. Danica, anong nangyari sa'yo anak? Nag-aalalang tanong ni Dante dahil mas naging balisa si Danica. Kahit ang tiyan niya ay kumukulo sa hindi niya malamang dahilan. Maya-maya pa, lumabas si Norma at agad niyang nilapitan ang kanyang anak. Inay, uhaw na uhaw ako. Bakit hindi mapawi ang uhaw ko? Umiiyak na sigaw niya bago nilapitan ang lagayan ng juice. May kalakihan yun pero nagawa niyang buhatin upang inumin. Bumuhos sa kanya ang ibang laman nito kaya basang-basa ang suot niyang gown. Desperada siyang mapawi ang labis-labis na pagkauhaw pero kahit anong gawin niya ay nanunuyo pa rin ang kanyang lalamunan. Anak, tama na. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Dinaluhan na rin ni Dante ang kanyang anak habang ang mga kabataang naroon ay nagtipon-tipon sa gilid ng bakuran nila at nagtatakang nakatitig kay Danica. Hindi rin nila malaman kung ano ang gagawin sa mga oras na yon. Ang iba ay nag-aalala habang ang iba naman ay puno ng kuryosidad na nakatingin sa dalaga. Inay, ano bang nangyayari sa akin? May kakaiba sa loob ng katawan ko. Sigaw ni Danica, lalong nag-init ang katawan niya at tila gustong sumabog ito. Napaungol siya ng malakas at pinagdikit ang mga ngipin. Napaluhod siya sa lupa
at napasigaw sa labis na nadaramang sakit. Humalo sa pagsigaw niya ang sigawan din ng mga taong nandoon habang si Maria naman ay humahalakhak habang nakatingin sa dalaga. Tumingala sa buwan si Maria at lalong napangisi nang makitang bilog na bilog ito. Ang sumpa na matagal na niyang inaabangan na maisakatuparan ay nagaganap na ngayon. Sulit na sulit ang pagpapanggap niya at ang pagpasok bilang isang estudyante sa eskwelahang iyon. Kitang-kita niya ang labis na takot at pag-aalala sa mukha ng mag-asawang Dante at Norma. Walang pagsidlan ang kaligayahan niya na makitang miserable ang mga ito. Wala silang kaalam-alam na ang sumpa niya ay magkakabisa sa 18 kaarawan ni Danica. Pagtapat ng kabilugan ng buwan ay magiging ganap itong aswang. Kung ang mandurugong katulad ni Maria ay sumisipsip ng dugo at lakas ng tao, ang aswang naman ay umiinom ng dugo at kumakain ng lamang loob ng mga tao. Magkaibang uri sila dahil si Maria ay dating kinari habang si Danica ay isang tao na isinumpa lamang para maging isang aswang. Mas lalong lumakas ang ungol at daing ni Danica nang mapaluhod siya sa lupa. Dumakot sa lupa ang mga kamay niya dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Napatingala siya sa buwan at kasabay ng malakas na sigaw ay humaba ang kanyang mga pangil. Anak, anong nangyayari sa'yo? Natatarantang sigaw ni Norma. Halos maiyak na rin siya sa labis na pag-aalala para kay Danica. Lalong napaiyak ang ginang nang makita ang tumubong pangil sa bunganga ng anak. Nagsigawan na rin ang mga kabataang naroon at nagkanya-kanyang takbo para makalayo sa dalaga. Wala nang kontrol sa sariling isip si Danica dahil mas nanaig sa kanya ang pagkalam ng sikmura at ang labis na pagkauhaw. Nagsimulang tumulo ang malapot na laway sa kanyang bibig at ang mga mata niya ay namula at nanlilisik. Tinabig niya ng malakas ang ina at mabilis na tumayo habang hinihingal sa nadaramang galit. Napatingin si Danica sa nagkakagulong mga kaklase at kaagad siyang tumakbo papunta doon. Tumubo ang mga mahaba niyang kuko sa kamay habang ang kutis niya ay tinubuan ng makakapal na balahibo. Naging isa siyang nakakatakot na halimaw. Nang makabawi sa labis na pagkabigla, mabilis na dinaluhan ni Dante ang anak para pigilan ito sa pag-atake sa mga kaklase nitong ngayon ay nagkakagulo na. Nagsigawan ang mga ito at ang iba ay napapaiyak sa labis na takot. Si Maria naman ay pumwesto sa mataas na gate nila Danica at pinagmamasdan ang mga nangyayari. Nagdagsaan doon ang mga bisita nila Danica para makalabas sa bakuran, pero hindi natinag sa pagkakatayo si Maria. Maria, lumabas na tayo! Mamamatay tayo dito! Natatarantang sigaw ng mga ito pero humalakhak lamang ang babae. Nagtatakang napaatras ang mga ito habang kinakabahang nakatitig kay Maria. Bakit kayo uuwi? Nagsisimula pa lang ang totoong birthday party. Nakangiting sambit nito bago pinahaba ang dila at pumulupot sa lalaking escort ni Danica. Hindi pwedeng maging masaya ang anak ni Dante kaya papatayin niya ang lalaking tinatangi nito. Nang makita ito ng iba, ay lalo silang nataranta sa sobrang takot. Ang mga babae ay hindi na makagalaw sa labis na pagkasindak. Hahayaan niyang si Danica ang tumapos sa mga ito dahil magpapakabusog muna siya sa dugo ng lalaki. Pumulupot ang dila niya sa lalaking sumisigaw sa labis na takot. Ang matulis na dulo ng dila niya ay tumusok sa leeg nito at mula doon ay sinipsip niya ang sariwang dugo ng lalaki. Nangisay ang lalaki hanggang sa mawalan ng malay. Unti-unting tumigas ang katawan nito hanggang tuluyang matuyo bago iniwan at binitawan. Labis naman ang takot ng mga nakasaksi. Ang iba ay nagtatago sa halamanan habang ang iba naman ay umaakyat sa pader para tumakas. Hinayaan naman ito ni Maria.
Tapos na ang palabas na gusto niyang masilayan. Tagumpay ang sumpa at magiging miserable na ang mag-anak habang buhay. Sinulyapan niya si Danica na sinasakmal ang isa sa mga kaklase nito. Marami na ang sugatang nagkalat doon. Mga kinalmot at sinakmal ni Danica. Ang nahuli nitong babae ay kaagad na dinamba at sinakmal sa leeg. Nangisay ang babae at pinilit pang pumiglas ng mapahiga sa lupa. Inaabot nito ang mga kasama na nagtakbuhan papalayo sa takot. Ilang saglit lang ay nawalan na ito ng buhay nang masaid ni Danica ang kanyang dugo. Nilapa pa ng aswang ang tiyan nito hanggang matagpuan ang mga lamang loob at kaagad na kinain. Si Norma naman sa mga oras na yun ay nawalan na ng malay dahil hindi na nito kinaya pa ang lahat ng nakikitang pagbabago sa anak. Mabilis namang hinagilap ni Dante si Maria upang makiusap na itigil na ito ang sumpa. Pero hindi na niya mahanap ang babae. Nilapitan na lang niya ang nakahandusay na asawa at niyakap ito ng mahigpit. Hindi rin niya mapigilang mapaiyak nang makita na nagkalat na ang dugo sa paligid. "Danica, tama na anak!" Sigaw ni Dante habang yakap ang kanyang asawa. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung papaano niya matutulungan ang anak. Pilit na nagpakatatag si Dante at ginala ang paningin sa paligid. Dumanak na ang dugo sa loob ng bakuran nila at anumang oras ay baka may dumating na mga pulis kung makakatawag agad ng tulong ang mga nakatakas na kabataan. Pagapang niyang nilapitan ang anak na ngayon ay busog na at nagsisimula ng bumalik sa dating anyo. "Danica, ayusin mo ang sarili mo. Aalis tayo rito." Mariing sambit ni Dante. Bumalik na rin sa tamang pag-iisip si Danica. Napahagulgol ito sa labis na pagkakabahala habang tinititigan ang mga kaklase niyang namatay dahil sa kagagawan niya. Tumuwal siya at pilit na inilabas ang kinain niya pero wala na siyang magawa kung hindi ang umiyak at magpasigaw sa labis na pandidiri. Itay, ano ang nangyari sa akin? Bakit ako nagkaganito? Humagulgol na natanong niya sa kanyang ama. Napaiyak na rin si Dante at mahigpit na niyakap ang anak. "Saka ko na ipapaliwanag ang lahat, anak. Kailangan na nating tumakas. Papatayin ka ng mga tao." Sambit ni Dante at mabilis na tumayo para puntahan ang asawa. Tinapik niya ang pisngi nito habang pilit na ginigising. Umungol si Norma, tanda na nagigising na ito kaya binuhat ito ni Dante. Natataranta na siya dahil wala na silang oras at hindi pa rin makabawi sa pagkabigla ang kanyang mag-ina. "Magsikilos kayo, aalis na tayo dito," sigaw niya sa mga ito. Natigalgal naman ang dalawang babae bago luhaang sumunod sa gusto ng padre de pamilya. Mabilis na kinuha ni Norma ang naitago nitong diary tungkol sa mga naganap noong nasa Ildefonso pa sila. Baka kasi wala na siyang panahon para paliwanagan ang kanyang anak kaya ang diary na lang ang bahalang magsabi rito. Nang maihanda na nila ang kakailanganin ay doon naman nila narinig ang malakas na sigawan ng mga tao pati na rin ang mga sirena ng pulis. "Nasa loob ang halimaw! Pinatay nila ang mga kaibigan namin!" Sigaw ng mga nakaligtas na kabataan. Mas lalong nataranta si Dante dahil tiyak na hindi sila bubuhayin ng mga tao. Dante, ano ang gagawin natin? Tanong ni Norma na labis na ang pagkabahala habang yakap ng mahigpit si Danica. "Umalis na kayo. Ako na ang bahala dito. Ako na ang haharap sa kanila." Sambit ng lalaki at tinulak ang mag-ina papunta sa likod ng bahay. Dante, sumama ka na sa amin. Bulalas naman ni Norma na nagsimula ng umiyak. "Kailangan ko magpaiwan para hindi nila kayo masundan. Sige na, dumaan na kayo sa likod ng bahay at ako na ang bahala dito," giit ni Dante. Itay, kayo na lang ni inay ang umalis. Ako na ang bahala sa kanila. Wala na rin saysay ang buhay ko. Giit naman ni Danica.
Napailing naman ang kanyang ina nang marinig niya ang sinabi ni Danica. Anak, ikaw ang dapat buhayin namin ng ama mo. Makakahanap din tayo ng paraan para mawala ang sumpang nakabalot sa pagkatao mo. Kaya ipangako mo anak, mabubuhay ka. Bulalas ni Norma habang humihikbi. Lalo silang nataranta nang makitang may mga nakaakyat na sa pader na nasa harap ng kanilang bahay. Kaya pinagtulakan ni Dante ang mag-ina bago muling pumasok sa loob ng bahay para hindi agad masundan ang kanyang mag-ina. Tinulungan naman ni Norma ang anak na makatungtong sa pader. Iyon na lang ang tanging daan para makalabas sa bakuran nila. Nang tuluyang makasampa si Danica ay akmang aabutin niya ang kamay ng ina pero isang notebook ang iniabot nito sa kanya. Nandyan ang lahat ng kasagutan anak. Sambit nito bago umatras. Inay, halika na inay. Tutulungan kita makasampa. Sigaw ni Danica pero umiling na lang ang kanyang ina. Hindi ko pwedeng iwan ang itay mo. Mabuhay ka para sa amin anak. Mahal na mahal ka namin. Umalis ka na. Wika nito at pilit siyang pinatalon sa kabila para makatakas. Inay, hindi ako aalis na hindi kayo kasama. Giit niya rito at akmang babalik sa bakuran nila. Huwag mong sayangin ang sakripisyo ng ama mo. Umalis ka na. Masasayang ang lahat kung babalik ka rito. Natigilan si Danica sa sinabi ng kanyang ina. Lalong lumakas ang pag-iyak niya habang nakatitig sa luha ang ina. Tumango lamang si Norma bago nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Walang nagawa si Danica kung hindi ang humagulgol ng iyak bago pikit matang tumalon pababa sa pader nila. Nag-aatubili pa rin si Danica kahit nakatawid na siya sa bakod nila. Humahagulgol siyang nakatanaw sa bahay nila dahil hindi niya magawang iwan ang mga magulang. Nang maalala ang sinabi ng kanyang ina ay pinilit niya ang kanyang sarili na humakbang palayo dahil masasayang ang sakripisyo ng mga ito. Rinig niya ang mga sigawan ng tao kaya mas lalo siyang nag-alala. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo sa bahay nila ay dinig na niya ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Agad siyang napalingon at tumakbo pabalik. Hindi niya kayang pabayaan ang mga magulang. Kung mamamatay ang mga ito ay mas gugustuhin na rin niyang mamatay na rin. Nakita niyang wala ng tao sa harap ng gate nila kaya alam niyang nakapasok na ang mga ito. Mabilis siyang tumakbo papunta roon at nang akmang papasok na siya sa loob ay may humila sa kanyang braso. Nalingunan niya si Maria na pilit siyang hinihila papalayo. Pitawan mo ko, Maria. Hindi ka ba natatakot sa akin? Singhal niya rito. Nagtataka siya sa kilos nito dahil hindi man lang ito galit sa kanya. Mamamatay ka kapag pumasok ka sa loob. Giit ni Maria bago siya hinila palayo. Nagulat siya dahil sa lakas at liksi na taglay nito dahil natangay pa siya nito sa itaas ng isang puno na may malalagong mga dahon. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap lang ay nakatalon ito papunta doon. Maria, paano mo yun nagawa? Tanong ni Danica dito. Hindi siya sinagot ng babae, bagkus ay tinuro nito ang nagaganap sa loob ng bahay. Sinabing patalasin ang kanyang paningin pati na rin ang pandinig. Doon niya napagtanto na malakas nga ang pandinig niya dahil rinig niya ang kaganapan sa kanilang bahay. Pinilit niyang makawala sa pagkakahawak ni Maria para saklolohan ang mga magulang niya pero wala siyang magawa sa lakas ng babae. Samantala, sa bahay nila Dante ay hindi na nagpapaawat ang mga tao. Umakyat ang mga ito sa bakod para pasukin ang tahanan nila. Halos maduwal ang mga ito nang tumambad ang walang buhay na mga katawan at wakwak na dibdib at sikmura ng mga tao. Binuksan ng mga nakapasok ang gate kaya nagdagsaan ang maraming tao sa loob ng bahay at kinuyog ang mag-asawa. Hinarap ni Dante ang mga tao na ngayon ay nasa loob na ng tahanan niya. Ilabas mo ang halimaw! Sigaw ng mga ito.
May hawak silang mga armas at talagang balak patayin ang anak niya. Wala dito ang anak ko. Kung gusto ninyo, ako ang harapin ninyo. Matatag na sigaw ni Dante sa mga ito. Handa siyang isugal ang sariling buhay para sa kanyang mag-ina. Halughugin ang bahay! Hanapin ang halimaw! Sigaw ng isang lalaki. Grupo-grupo ang mga ito na naghahanap sa paligid ng bahay. Hinarang ni Dante ang mga taong papunta sa likod ng bahay, kaya siya ang pinagdiskitahan ng mga galit ng tao. Hinampas nila ng 2x2 at pinagtulungang bugbugin si Dante. Iyon ang nadatnan ni Norma, kaya agad niyang dinaluhan ang asawa. Maawa kayo, huwag ninyong sasaktan ng asawa ko. Sigaw niya habang pilit na hinihila ang mga lalaking bumubugbog sa asawa niya. Norma, umalis ka na! Pinilit ni Dante ang sumigaw kahit hirap na siya dahil sa mga tadyak at hampas na natatamo sa mga tao. Kinaladkad naman ng mga ito ang ginang at walang awang sinikmuraan. Kung halimaw ang anak, halimaw rin ang mga magulang. Patayin ang mga salot na yan! Sigaw ng isang matandang lalaki at sumang-ayon ang mga kasamahan nito at kinuyog ang mag-asawa. Pinilit ni Dante na abutin ang kamay ng kanyang kabiyak pero hindi na niya nagawa dahil sa sobrang sakit at panghihina. Pinilit niyang gumapang papunta sa asawa pero isang malakas na paghampas ng 2x2 ang natamo niya sa ulo. Sumuka siya ng dugo bago tuluyang nalagutan ng hininga. Napaiyak naman si Norma nang nakita ang kalagayan ng kanyang asawa. Gustuhin man niyang lumapit pero maging siya ay kinuyog ng mga tao. Naglabas ng itak ang isang matandang lalaki at tinaga sa likod si Norma na agad nitong ikinamatay. Iyon ang nadatnang senaryo ng mga pulis. Wala nang nagawa ang mga ito para mapigilan ang galit ng mga tao. Hindi makapaniwala si Danica sa nasaksihan niyang pagpapaslang sa kanyang mga magulang. Napabulanghit siya ng iyak dahil wala man lang siyang nagawa para matulungan ang mga ito. Sinisisi niya si Maria dahil sa ginawa nitong pagpigil sa kanya, pero tila wala naman itong pakialam. Sa nakikita niyang itsura nito ay ikinatutuwa pa ang pagpapaslang sa kanyang mga magulang. Pinilit ng babae na isama siya paalis sa lugar at dinala siya sa masukal na kagubatan. Sa tagong bahagi nito ay nakatayo ang isang maliit at konkretong bahay. Pinatuloy siya ng babae sa loob at doon niya na lamang bahay iyon ni Maria. Kinausap siya nito at sinabing siya ang kabayaran sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Bilang kapalit ng pananakit ng mga ito kay Maria. Magiging alipin siya nito habang buhay. Walang puwang ang mga katulad nating aswang sa lipunang ginagalawan ng mga tao. Dito ka na babagay na tumira, kasama ko. Sambit ni Maria. Ipinagtapat nito sa kanya na isa itong aswang at siya ay isinumpa nitong maging halimaw. Kaya naman labis ang pangingit-ngit na nararamdaman niya. Nagpanggap pa itong kaibigan pero isa pala itong mapanlinlang na ahas. Inilabas niya ang nadaramang galit at sinugod ito. Pilit niyang kinalmot ang babae pero lubhang malakas ito. Sa huli ay wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak. Lalong nadagdagan ang galit niya nang mabasa ang diary ng kanyang ina. Walang kasalanan ang mga ito dahil nag-iibigan na sila bago pa umeksena si Maria. Dahil sa mga nalaman ay nabuo sa isip niya ang planong paghihiganti. Si Maria ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa buhay niya kaya dapat lamang itong mamatay. Subalit kailangan niyang paghandaan ito dahil hindi niya kayang labanan ang lakas at kapangyarihan ni Maria. Sapagkat isa lamang siyang pangkaraniwang aswang kumpara dito. Pinakitunguhan niya ng maayos si Maria kahit madalas ay sinasaktan siya nito. Napakalungkot ng buhay nito dahil ang mga katulad nitong kinari ay minsan lang kung magmahal at kapag nabigo ay nagiging isang halimaw. Ayaw nitong mamuhay ng nag-iisa
kaya gusto siyang isama sa miserable nitong pamumuhay pero hindi niya papayagang mangyari yun. Unti-unti ay sinanay ni Danica ang kanyang abilidad. Pati ang sikmura niya ay pinilit niyang sinanay na kumain ng hayop imbis na tao. Nagtagumpay siyang gawin ang mga iyon kahit na labis na tinututulan ni Maria. Para dito, ang mga tao lamang ang tanging pagkain nila. Lumipas ang mga araw hanggang tuluyan siyang maging handa sa gagawing pagpaslang dito. Hindi niya matatapatan ang lakas nito sa gabi kaya umaga niya isinagawa ang kanyang plano. Nang humingi ito ng tsaang maiinom ay hinaluan niya ito ng dagta ng halamang nakakalason. Ibinigay niya dito habang nagdarasal na sana ay hindi siya mabuko. Pigil ang hininga niya habang nakamasid kay Maria na akmang iinumin na ang tsaa. Nang dumampi sa labi nito ang tsaa ay tumingin sa kanya ang babae bago ngumisi. Iniabot nito ang tsaa sa kanya at sinabihan siyang inumin iyon. Hindi siya nakakibo habang nakatitig sa tasa. Naaamoy ko ang dagta sa halamang ito. Nakalimutan mo yatang dati akong diwata na tagapangalaga ng kagubatan. Nang uusig na tanong nito bago marahang tumayo at biglang ibinuhos ang laman ng tsaa sa kanya. Mabilis siya nitong sinunggaban at sinakal sa leeg. Halos hindi siya makahinga sa higpit ng pagkakasakal nito, kaya naman inilabas niya ang maliit na punyal na nasa bulsa niya. Akmang isasaksak niya ito kay Maria pero agad na naagaw ito ng babae. Binitawan siya nito, kaya naman mabilis niyang hinabol ang paghinga habang minamasahe ang nasaktang leeg. Nakakalokong tinignan siya ni Maria bago ipinakita ang punyal na naagaw nito sa kanya. Akala mo ba mapapatay mo ko ng maliit mong armas? Tanong ni Maria bago humalakhak ng malakas. Muli nitong ipinakita ang punyal sa kanya bago sinugatan ang sarili nitong palad. Hindi ako aswang lang, Danica. Isa akong mandurugo na kahit sa araw ay may kapangyarihan. Singhal ni Maria bago ipinakita sa kanya ang sugat nitong unti-unting naghihilom. Hindi ako ganun kabilis mapatay, Danica. Singhal muli ni Maria habang humahalakhak ng malakas. Naiwan naman siyang kinakabahan sa epekto ng kanyang plano. Nang sumapit na ang hapon, ay nakakulong pa rin si Maria sa kanyang kwarto. Dapat ay lumalabas na ito sa ganoong oras para maghanap ng makakain dahil malapit nang dumilim. Kinatok ni Danica ang pinto hanggang makarinig siya ng mahihinang yabag. Bumukas ang pinto ng silid at bumungad ang nanghihinang si Maria. Humawak ito sa kanya, ngunit hindi siya magawang saktan dahil sa labis ang panghihina nito. Ano ang ginawa mo sa akin? Nangihinang tanong nito. Napangisi naman siya dito dahil tagumpay ang kanyang plano. Akala mo ba ganun ako katanga magplano para sa kamatayan mo? Natatawang tanong ni Danica. Ang punyal na ginamit nito para sugatan ang sarili ay mayroong lason mula sa dagta ng halaman. Hindi nito napansin iyon dahil sa amoy ng dagtang nasa tsaa na ibinuhos nito sa kanya. Matagal umepekto ang lason kaya gabi na nang maramdaman ito ni Maria. Akala mo ba mapapatay mo ko sa lason lang? Kahit nanghihina ay nakangising tanong yun ni Maria. Alam niya yun, manghihina lamang ito pero hindi mamamatay. Hindi mo ko mapapatay, Danica. Isa akong immortal. Wika nito bago nagkulong sa loob ng kwarto. Kahit ang immortal ay walang kawala sa apoy, Maria. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga magulang ko. Ikaw ang dahilan kung bakit may dugo akong aswang. At ikaw rin ang dahilan ng kamatayan ng aking mga magulang. Umiiyak na sigaw niya. Agad namang kinabahan si Maria lalo na nang maamoy nito ang amoy ng gasolina. Natataranta itong lumabas ng kwarto at halos gumapang na dahil sa panghihina.
Kapag nakakain siya ng tao, ay babalik ang lakas niya. Hindi siya mamamatay sa lason at kahit na malalim ang sugat, ay kaya niyang paghilumin. Subalit, wala na siyang magagawa kung tuluyan siyang maabo. Lumabas naman ng bahay si Danica matapos isaboy ang gasolina sa loob ng bahay. Sinilaban niya iyon at mabilis na kumalat ang apoy. Hindi niya napaghandaan si Maria na humahangos palabas ng pinto at malakas siyang binangga. Kakaiba ang lakas nito dahil kahit nanghihina ay nagagawa pa rin itong patumbahin siya. Pero hindi siya papayag na masira ang lahat. Hinabol niya si Maria na nagpupumilit makalayo. Pasuray-suray ang lakad nito kaya naman mabilis niyang dinamba ang babae. Nagpambuno sila pero dahil mahina ito ay nanaig ang lakas ni Danica. Hinila niya si Maria sa natutupok na bahay. Malaki na ang apoy pero wala na siyang pakialam kahit kasama siyang masunog sa bahay na yun. Isinara niya ang pinto at sumandal doon para hindi mabuksan ni Maria. Nahihibang ka na, Danica! Magpapakamatay ka para lang mapatay ako! Sambit ni Maria na pilit siyang hinihila palayo sa pinto pero hindi siya natinag. Wala nang silbi ang buhay ko dahil sa taglay ko ang sumpa mo. Mamatay man ako, basta maipaghiganti ko ang kamatayan ng mga magulang ko. Wika ni Danica. Niyakap niya si Maria at hinila ito patungo sa nag-aalab na apoy. Napasigaw siya sa labis na sakit nang tupukin ang kanilang katawan. Tanging ang mga paghiyaw nila ang maririnig sa parting iyon ng gubat. Ilang saglit lang ay tahimik na ang paligid habang ang apoy ay patuloy na lumiliyab. Natupok ang buong bahay kasama sila Maria at Danica. Maligaya na siyang naputol ang sumpa kahit ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Isang napakagandang diwata ang